Thank you, Sister Rona. Magandang umaga po, mga kapatid. Tawagan ko nga ho lahat ng mga nabautismo ngayong umaga, si Marisa, Christian, Edo, Michael, Joseph, and Tutan here. While we are having our announcements, punta ko kayo dito so that you will be presented. Amen? Alright. Habang sila'y bumababa, we have some announcements. Una, siyempre we would like to appreciate all our ministers who are having that faith and courage to go and obey the mandate of the Lord, believing that God can protect them, believing also na kung sila'y mamamatay sila naglilingkod sa Panginoon. Amen? So, these are the results. Amen? Si Christian, in-claim niya na nabautisman na siya ni Pastor Carapeles, but I contact Pastor Carapeles, the older. Sabi niya, Pastor, wala na akong matandaan. 3 years na akong hindi pastor dyan eh. So, message mo si Eugene. So, minisage ko si Eugene. Sabi ni Eugene, wala rin akong natatandaan. Baptisman nyo lang siya ni pastor. So, kaya si Christian Abalos ay nirebaptize ko. Si Edwin, ay kung naman si Edo, minsan tinanong niya ako, Pastor, kilala mo ba si Edwin Villanueva? Sabi ko, kilala ko yun. Tumatambling yan. O, naalala ko nung pinasa ko yung portiera doon sa loob ng church sa bayan. Mukhang garahe ka nun, nakipapasok kayo sa sakyan. Naglilinis kami, biglang tumambling. Nag-flip ka, tatay niya pala to, kaya pala tumatambling din to. Pag nakashoot ng bola tumatakbo, tumatambling-tambling ka. Interferer. So, mga kapatid, I would like to present to you our new member. So, welcome to the Dalong Bible Baptist Church. Sabi ko kanina doon sa kasama ni Sister Tim, anak, natanggap mo na pa si Jesus? Sabi niyo po, kaya ka magpapaptize ka po. Alam mo, kahit anong galing mo sa paralan, pag hindi ka officially enrolled, wala kang grade. Diba? Alam niyo, yung church, yung ating pong account, nandito sa church. Amen? Kaya importante po yung pagpapabautismo so that you will become a part of the church. Nakapaglingkod ka na maayos. So, welcome mga kapatid. I hope that you will continue to serve the Lord. Amen? Okay, so desisyon nyo yan. Walang pumilit sa inyo. Kung kayo naging katoliko, hindi yung desisyon na magulang nyo ngayon kayo baptist, kayo nag-desisyon yan. So, patuloy lang kayo, ha? Alright? And, praise the Lord. Nabanggit ko kanina na 2 weeks ago, mag-alaw na hindi pa nakakawin si Brother Sherwin dahil talagang yung sasakyan kulang na kulang. So with that, God burdened me to bought another vehicle at na-dedicate na natin kanina. Andun po, nakaparata yung Toyota van. Alright? And napakaganda. Silip yung mamaya ko, makinis. Sabi ng mekaniko na tumingin kahapon doon sa aking Bible study kay Isada, sabi niya, check-up kayo dito, Pastor. Parang talagang hindi nalaspag at sinilip pati loob. Napakaganda. So, actually, that is the money of pinag-join namin ng pera namin ni Lael na naipon-ipon ko. And yan po ay strictly for matatanda lamang. Ang hawak po niyan si Brother Oliver. Amen? Kaya pag may mga matatandang magpapahatid, magpapasundo ko kayo, magkasundo lang tayo ng oras, nanunto din ako kanina, sabi ko, 8:50 na alis ako dito, dapat pagdating ko dyan, busy na kayo. So, tamang-tama naman, dumating ako doon, busy na sila. Mayroon din akong 6 na nasundo. Amen? So, praise the Lord. Yung pong motorsiklo na nakaparata dyan, ay ipinenta ko po yung CD ko na 400 at pinangdagdag doon sa niregalo nyo. Church, I really appreciate your gift during my birthday. Yan po yung pinuntahan ng motorsiklo. Right? So, hindi lamang po pang classroom yan, pang Bible study. So, bawat kaluluwa na mauwi niyan, kabahagi po kayo. So, really appreciate your sacrifice and you are obeying God's will. Kasi, you know, the Bible says we have to know them that have the rule over you. Amen? And sometimes, that's the only way to collectively, kasi pwede naman gawin ng isang tao yan, kagaya ng sa Hain. Mayroon pong isang pastor, tinanong siya ng miyembro, Brother Danny, Pastor, ilang taon na kayong nagpapastor? Sabi niya, 25 na. So, nakasilbon na pala kay pastor. So, I think you deserve to have your own house. Binigyan siya ng susi. Alam niyo yung bahay? Nasa isang privado subdivision, worth 3 million, yung binigay na bahay sa kanya. Nakakatuwa naman, ano? Alright, so, every single centavo na yan ay sakripisyo niyo na ibinigay niya may pagmamahal kay pastor. Appreciated po yan. Kapahagi po kayo. Thank you, church.
At kaya dinidikit natin yung dalawang sasakyan kanina. Okay? DIT, nag-average tayo ng 79 this week. Minom na natin dito, siguro tuloy-tuloy na. After ng last night ng Tuesday, i-disinfect po yung lugar. Anyway, wala naman po magbibiyahe tiga Manila daw dahil mahirap. Kaya tiga Pangasinan lamang po yung punta. Si Julie po ay tiga Anda, so dumating po yung kanyang mga mahal sa buhay. So after that, we're going to disinfect that for few days kung kinakailangan bumalik doon. Pero okay naman dito. Tuloy-tuloy na tayo dito ng DIT kung kinakailangan. So nanunundo naman at praise the Lord na nag-average tayo ng 79 this week. So tuloy-tuloy pong DIT, ganda ng tema. Church is essential. Amen? And to Him be glory in the church. And this afternoon, ay gusto ko malaman nyo na mayroon tayong memorial service for the sake of the Dusa family. Knowing that Brother Ronnie ay nagka-COVID, nilibing na po siya sa Saudi. Sabi ko, para matultukan, magkaroon ng closure. Sabi ko, I suggested, magpatagpulin kayo, magpaprint kayo ng magandang picture ni Brother Ronnie. At nag-order din si Jameson ng bulaklak, mamaya, pipick up. Ilalagay ko dito pati yung picture ni Brother Ronnie. And we're going to have a memorial service. So, kung hindi pa kayo tulong financially, pwede tayo mag-special offering to be given to the family. Amen? And to the leadership of Pastor, may personal po akong itinutulong kay Ronela. Nagplano din ako na kukuha din ako ng certain amount to be added para po kay Ronela hanggang sa makatapos po siya ng pag-aaral. Amen? So, it's just a little amount that can help para matulungan naman po yung pamilya hanggang sa makatapos. Yun lang naman ang aking kondisyon, mag-aral ka mabuti, makatapos ka, hanggang matapos ka lang mag-aral niya. Alright? So, thank you, members. And then, sa mga gustong sumilip ng pangkay ni Sister Julie, nasa bayan po. Mayroon po funeral service ng last night ng Tuesday bago po dadalhin sa crematory sa Kalasyaw. Kasi yun yung hiling. Alright? So, yun din ang hiling niya po na gusto maibuo sa church. Kaya hindi naman natin pwedeng matanggihan. Kahit kayo, magbili na kayo kung gusto nyo rin doon. Gusto nyo rin dito, walang problema. Amen? Alright? So, mga kapatid, if you will look dito po sa right side natin, nag-umpisa na akong magukay. 5 na ho yung butas within this week na nabutasan. And then, nakabuo na rin po sila ng pangpusti na 2 with the 5 pa na po parilya. Kaya within this week, sometime this week, baka magbuhos na po. May tayo na po yung mga poste. So, tuloy-tuloy po yan. Gusto ko malaman nyo, sa kabila ng pandemya, nakakapag-save po tayo. At mayroon tayo na save na mahigit 250 milyon na initial fund po dyan. And we will look back siguro January. Sabihin natin, purihin ng Panginoon ay tayo. Yun ang aking pananampalataya na bago tumating yung January, nakatayo na po yan. Baka may bubong na rin. Amen? And that will be preparation for our overflow. Kasi ako naniniwala na blessing din po itong pandemya na ito. At pagamat yung iba talagang sinabihan ko na, lumabas na kayo, kinumpronta ko na sila, hindi tama na sabihin yung membro kayo na hindi kayo ma-attend. Kuminsan tinitis ko sila, nakinig ka ba ng live stream? Kasi, kung hindi ka makasabay dahil putol-putol, recorded na ho yun. Pag na-record na ho yan, wala na ho putol-putol yan. Pag tinitis ko minsan, sabi ko, ano yung preaching kung nakinig ka? So, niluluko mo ako kako, hindi ka nakinig. Ibig sabihin mga kapatid, if you are concerned and you are still a member, dapat nalalaman mo kung anong nagaganap. Amen? So, I hope na patuloy natin ipag-pray, na nawang Panginoon ng Sir patuloy na manguna, at few months from now, we will be celebrating our church anniversary. Amen? At every Saturday, ang mga ministers ay nag-uusap-usap ang improvement na magawain po ng Panginoon. Kaya may nagpadala na po ng mga checklist ng minister, ng ministry niya, at ano ang job order niya, nakalagay ko dyan. Unti-unti ay inaayos at may mga suggestion, pero minsan ay sasabihin ko, pag pinasok nyo yan, nabasa nyo yan. Ayaw ko lang ng salita-salita. Okay, ayaw ko lang ng plano-plano. You have to work out your plan.
Pag walang gagawa niyan, kayong nagplano, kayong gagawa niyan. Amen? Kaya very challenging. And I hope na magkatulong po tayo and sama-sama po tayo na itaguyod ang gawain po ng Panginoon. We're so happy na ang mga membro po ay unti-unti nakakabalik at patuloy po natin challenge yung mga kapatiran po dyan sa loob ng Kalambahay. Mga kapatid, nawa ay mag-step tayo ng pananampalataya that God can protect us as well. Kung okay ang spiritual life mo, naniniwala ko, hindi mo kakatakutan ng kamatayan. Amen? Okay, so tuloy lang, laban. Amen? So with that, ay wala na tayong nakalimutan. Nais ko po na tayo tumayo lahat, mga kapatid, as we give respect in reading His Word. Salamat po sa inyong prayer. Matagumpay po ang pagdiriwang ng anibersaryo ng gawain po sa Balungaw. Speaker po ako na maghapon. May 5 pastor na nakabisita. Kahapon, ang aking may bahay ay I'm sorry po. Humingi po ako ng sorry kay Kisaya. Sabi niya, Papa, ikaw, hindi ko naman sinabi mag-imbita ka, nag-imbita ka. Kami-kami lang. Pero 32 po yung mga kababaihan kahapon sa Natividad. Ang speaker po ay si Miss Bunyog. Kasi kako na-excite ako na, I'm sorry. Kasi nung nag-mix fellowship, kako nag-imbita si Pastor Kevin. Kaya assume ko rin. Humingi na ako ng sorry. Kaya sabi ko, huwag na kayong pumunta. Kaya sabi ni Ninang Krista. Alright, I hope you understand. Medyo pinapalakas pa ho nila yung mga kababayan nila. But sooner or later, siguro pagkatapos na itong pandemya, balik na naman po tayo. At siguro pagtapos yan, pwede natin imbitahin lahat ng congregation natin. Amen? Very exciting, mga kapatid, ang pwede pang gawin ng Panginoon sa ministry na ipinagkatiwala ng Diyos sa atin. Amen? And I will continue and I will finish my message about going the extra mile. Amen? Dalawa nakita ko natin dyan, the extra mile in forgiveness, not only 7 times, but 70 times 7. Mahirap po yun, mga kapatid. Pero pag nakasanayan mo, madali na lang. Amen? At kaya ko yan sa lakas ng Panginoon. Dahil yun naman ang basis ng ating pagpapatawad. Tingnan mo na ng sarili mo na marami kang hindi nagagawang tama, nagkakasala ka, sabi ng Bible sa James. Pinapatawad ka ng Diyos, ganun din po, dapat tayo. Huwag mo natin parusahan ng ating sarili ng punong-puno ng kapaitan na kung saan ay tayo din ang nahihirapan. Amen? Learn to forgive and forget. Amen? Masarap mabuhay na wala kang dinadalang mga baggages sa buhay. Alright? And the function in the ministry. Okay? Kaya mayroon pong tigasindi ng ilaw, maaga ho yan. Mayroon pong tiga-patay ng ilaw, pinakahuli yan. Mayroon pong tiga-dilig ng tubig, ay tiga-dilig pala ng mga masitas, tiga-akyat, okay? Tiga-ayos. You can find some place. Huwag lang kayo manood. Okay? Makita mo yung kahalagahan mo. Sabi nga pagka kubay nawala, naapektuhan ng church. O okay lang sa akin. Dapat, ang isip mo, dapat nandun ako kasi may ministry ako Kailangan ako doon. Katawan kami. Amen? And look for something na kung mayroon dyan, at pwedeng samahan mo yung kamay, kahit daliri ka, okay yan. Pero hindi pwedeng 2 ulo. Monster ho yan. Hindi rin 3 mata. Monster ho yan. 2 lang mata. Amen? So, ibig sabihin mga kapatid, mayroon talagang pwesto na hindi mo pwedeng pwestuhan. Tama? Hello? At ipasakot mo, maaaring kuminsan, maaaring hindi mo maintindihan, but hindi ka ba nagtaka na yung butas ng puwit nilalagay dyan sa baba? Amakin mo kung dito nilagay, no? So, mayroong lugar talaga, hanapin mo yung lugar mo. At magiging masaya ka dyan pag yan ang talagang kinalalagyan mo. Because nakakatulong ka para mag-function ng katawan. Every ministry is important and every member must become a minister. Di ba kayo natutuwa na yung choir natin puno na? Amen? Kaya lang, napansin ko, walang face mask ko iba. Dapat nagpe-face mask kayo. Okay? So anyway, we will go now to the hardest point. What's the hardest point? Aside from forgiveness and function in the ministry. Finances. Amen? Finances. Tayo po ay sumaglit na yun mo mga kapatid at tayo po ay mananalangin as our text is in
Matthew chapter 5 verse 41. And whosoever shall compel thee to go a mile, go with him twain. Ang Diyos po magpala. Dakilang Diyos, sa oras na ito, kami po muli ay lumalapit na mayroon pong kababaang loob sa luklukan po ng inyong pong mapagpalang biyaya. Panalangin ko po, Diyos, na pagpalain niyo ang inyong mga salita, tulungan niyo, Panginoon, ang inyong abang lingkod. Wala pa akong magagawa kung wala ko kayo, kaya ipinagkakit ako, Panginoon, na kayo ang siyang kumilos. Lalo na po ito ang isa sa pinakamasilang pero pinakamaganda at palatanda ng isang malagong tao, malagong Kristiyano, na siya po, Panginoon, ay nagiging responsable at nagiging pagpapala. At dalangin po, Diyos, na kayo na pong siya maitas. In Jesus' name, this we pray. Amen. Alright? Mayroon ba tayong bisita, Brother Arvin, at ika Santa Maria? Hindi nyo kilala si Claire. Claire, anak, thank you for coming. Sabi ko sa kanya, pwede kang pasunto, matadaanan pagka nanonondo. Kaya lang sabi niya, no need, Pastor, mayroon naman nagmutrisiklo. Amen? And welcome, Claire, sa Tayong Bible Baptist Church. Member natin yan sa Balungaw. Amen? So, but she decided to come here. Alright? Go the extra mile in finances. Alam nyo, isa sa pinakamahirap ipangaral talaga na siyang personal kong sukatan ng church ay malago ay una, Christian living. Pagka pinakialaman mo ng buhay ng isang tao, kapatid, anak ka na ng Diyos ngayon, dapat hindi ka na nanigarilyo. Okay? Pagka hindi ka na nanigarilyo, hindi ka na amoy kapre, hindi ka na amoy tambutso. Matutuwa ng misis mo, hindi mo siya mararatnan na amoy sibuyas at bawang. Maliligo na rin siya. At siya mag-aabalang maligo kung ang yayakap at talik sa kanya amoy chiko. Amoy sigarilyo, di ba? Oh. Kuminsan, pag umuwi ka, plapla yung susan pa yung plato. Kasi imbis na mag-uwi ka ng sweldo, ano nangyari? Ipinainom mo, ipinarkada mo, di ba? So, kasama yung pagbabago mo dyan Kasi, unacceptable na sabi mong anak ka ng Diyos na nagpapatuloy ka sa bagay na mali. Hello? Yan ang ayaw nila sa church natin. At ang ayaw lang mo niyan, yung ayaw magpabago. Na-loves niya ang kasalanan. Hindi naman pwede ho yun. Alam niyo yung kasalanan natin na magdadala sa atin sa impyerno, binayaran na ni Kristo yun. Yan ba naman ang igaganti natin sa kabutihan niya sa atin? Mamuhay tayo pa rin sa kasalanan? God forbid. Amen? Totoo ng kaligtasan natin ay hindi na nawawala, pero wag naman natin sanang abusuhin yung biyaya ng Diyos. At pag ang isang tao ay nabago na, napakalaking accomplishment po yan. That's our joy. Really, that's our joy. Makita mo isang tao, naging responsable na, uwi ng bahay, magmamano, nag-uupo, tapos tatanungin magulang, anong nangyari, bakit, anong pinakain niyo sa anak ko, bakit hindi na siya pala sagot ngayon, masipag na siya. Diba? Madali na mag-imbita sa kanya. Amen? Kasi good testimony yung bata Amen? Kaya, yun ang hindi alam ng iba, na ang kasalanan nagpapagulo ng anumang relasyon. Pero pag kaya na ay nakapakinig ng salita ng Diyos at nabago, hindi kayang gawin niya ng gobyerno Kaya pag nawala si Duterte, tingnan nyo, talagang palagay ko, balik na naman sa droga. Di ba? Talagang namumblema na siya. Sumabay pa itong pandemya. Talagang namumblema. Mahirap din. Pero anong magagawa niya kung mismo mga kasama niya talagang hindi naman pababago? Iikot lang ho yan. Kaya salamat na lang, mayroon tayong inaantay ng gobyerno. Gobyerno ni Kristo. At tayong mga matapat na naglingkod dito ngayon. Amen? Na hindi pasihan yung matatanggap natin, kundi yung pasasalamat natin sa kabutihan ng Panginoon. Diba? Ang paglilingkod dito, hindi ka binabayaran. Okay? Kahit na hindi tama yung bayad, okay lang. Basta ang Panginoon ang alam mo magpapala sa iyo. Tama? So, kaya, mga kapatid, yun yung inaabangan natin. Kaya alam nyo, asset tayo ng gobyerno. Walang inahabol na baptist dapat na turugista. Walang inahabol na baptist na pupunta ho dyan yung police dahil in-report ka, nagwawala ho yung tao dito nag-aabot dahil sa sobrang lasing, hinahapon niya kung sino-sino. Di ba? Wala ho. Baptist must be the asset of our bayan.
Kasi natuturuan tayo ng tama eh. Amen? Oh, kaya, ba't nila tayo pipigilan? Tama naman yung ginagawa natin. Amen? Oh, yung ibang ang bansa, lalo na sa Amerika, they are paying every service $5,000. Pag nagtuloy sila ng service nila sa gabi, Jack Tripper, another $5,000. Oh, county lang ho yun. Or yung kalapong bayan lang, iba pa yung charge ng county. Oh. Ibig sabihin mga kapatid, talagang ayaw nilang papigil. Kasi alam nyo, totoo lang, tayo ay malaking solusyon sa pandemyang ongoing. Huwag niyong kakalimutan yan. Sabi nga ng Bible, "If my people which are called by my name shall humble themselves and seek my face and turn from their wicked ways." Anong sabi ng Bible? I will heal their land. Bakit pabulok ang mundo? Kasi tayong inaasahan na dapat namumuhay ng tama. Hindi naman tayo namumuhay ng tama. Hindi nagkukontribute tayo sa kabulukan ng mundo. Tayo yung asin eh. Dapat tayo nagpre-preserve. Dapat hindi matilim ang mundo. Bakit? Ilaw tayo eh. Are you listening? So, ang Christian living, napakabigat na ipangaral yan. Mahirap magtanggal ng muta ng iba kung mayroon kang puso sa buhat. Amen? Now, kaya ang mga leader dito, lagi ko sinasabi sa kanila, you have to raise up your standard. You live up what you preach. Mahirap po yan. Baka mamaya babalik sa inyo yan. Oh. Now, hindi mo talaga pwedeng pigilan ang sasabihin ng tao. Pero if you have the integrity, you can tell them. Diba? At the end of the day, makikita mo yung kabutihan pa rin ng Panginoon sa buhay mo. Amen? So, Christian living, kaya kung ang buhay mo, wakang-wakang pa rin, umaasa pa rin kami na babaguhin ka ng Diyos. Amen? Through the preaching of the Word. Second, na mahirap ipangaral, aside from Christian living. But as I said, that is one of the sign of maturity. Pwede bang mabunga yung katatanim na kamatis? Ang kamatis, alam natin, alam yan ni Sir Jomer, diba? Kasi may farm yan, sila, Brother Danny. Nalilibang. Nakakatuwa din. Ako, nalilibang din. May mga mangilan-ilan din mga bunga ho dito. Yung aking balimbing, namunga na. Yung aking lemon, namunga na rin. Yung aking bayabas, namunga na rin. And mayroon namang pan dyan, kapatiti, namumunga, kaya lang tumitikas. Kasi ayaw naman lang kainin. Tuloy yung bigay ni Manang Ilin. Hindi kami nawawalan ng prutas. Ay ng mga gulay. O mayroon pa akong tiga-deliver ngayon ng pako at saka lintangan. Galing naman ng Ligaspi, galing kay Laika. Pastor, mayroon pa ako dito. Sige, deliver ko dito na. Kaya sarap kilawin. Yung pako, lagyan mo ng kamatis, lagyan mo ng sibuyas. Nagsakit nga po. Santo persamiti lemon. Apo. Tapay tisili na, tati prito. Makapabisin. Apo. Diba? Well, ang immature, kanyan, liability. Bibilan mo ng lampin, papalitan mo ng lampin, pupunasan yung puwet. Di ba? Lahat puro pa ganun, pagkabata. Pero pag ang bata, nakakatayo na, naglalakad na, but imagine, 10 years old na, nagpapakarga pa sa'yo. Hindi pa rin marunong magsalita. Nakalambin pa rin. Walang maturity. Dapat yung 10-year-old, inuumpisan ng turuan si Caleb nga, 1 year and 3 months. Pagka medyo lumalabas na yung simple nature niya, tititigan ko lang ha. Sardan ka ta, mautin ka, gaganon yun eh. Pero kung minsan, alam niya na maglambing. Ngingit-ngitihan ka. Kala mo, makukuha mo ako sa ngiti mo ha. Pero alam niya na yung titig na masama. Oo. Kung minsan, talagang tinatapik ko siya eh. Parang ganun lang. Oo. Ibig sabihin mga kapatid, dapat nagmamature do tayo. And one of maturity is fruit bearing. Nagpubunga ka dapat. Una, nasisilungan ka, nagpupuga ka na ng hangin. O, di ba? O, tapos, sooner or later, nagpupunga ka. O, kaya ang Christian giving, bahagi po yan ng
paglilingkod natin. Dahil, sa totoo lang, mayroon tayo nito, dahil mayroon din mga nagsakripisyo eh. Pwede bang tumayo yan na ganun na lamang, magic? Yung iba dyan na open, but they miss the opportunity of being a part. Tatayo yan kahit hindi ka magbigay. Tatayo yan kahit ma-open ka. Bakit? Hindi gawain ng tao to eh. Gawain ng Diyos to. Amen? But you miss the opportunity of investing in heaven. Kaya sabi ko dun sa nakausap ko, tama, pagpapalain ka, masipag ka, kasi kinukuntim ng Diyos yung katamaran eh. Pag hindi ka nagtrabaho, dapat huwag kang kumain. According to your sweat, the Bible says you shall eat. Amen? Eh, masipag ka. Pero kailangan din ng pagsisikap. Sabi ko sa kanya, alam mo kapatid, sa sweldo pa lang ng mister mo, pwede ka na mabuhay. Kaya may mga pangarap kayo, nagtindahan ka. Kasi may mga anak kang lumalaki, inihanda nyo yung pag-aaral nila sa koleyo. That's fine. Magsumikap kayo, magtinda kayo ng ipon, magtinda kayo ng Tupperware, magtinda kayo ng panghilod, ng masitas, ng pat. O, di ba? Ang dami nang pwedeng ibenta ngayon online. Pagsisikap yun eh. Pero tatlo ka ko, pag bulagsa ka, wala rin. Sayang yung sipag mo at saka pagsisikap mo. Kailangan masinop ka. Don't spend more than what you earn. Amen? Dapat mayroong sinuksok. Ba't ako nakasave ng ganyan? Kasi mayroong pinupunto eh. Oh. Hindi wala, makapunta nga ng ganito, makapunta ng ganyan. Hindi. There's nothing wrong with enjoying your blessing. But the expense of your health, hindi ka nagtatabi. Mahirapan ka niyan. Amen? Kaya kailangan masinop din tayo. I-manage natin yung perang mayroon tayo. Oh. Kaya integrity is very important in the ministry. Yun lang lagi kong pinupukpok sa mga pag mayroon kayo integrity, good to go kayo dyan. Walang pwedeng bumangga sa iyo dyan. Wala kang chismis sa babae. Hindi ka nagkukurap ng pera. Kompleto ang record mo. Mayroong nakikita. Mayroon naman tayong record eh. May mga nagtanong. Tingnan ko nga yung record mo kapatid. Tanong ng pera. O tingnan mo itong record ko po. Sabi ko nga doon sa isang minister, I think you don't need to be a minister kasi ikaw mismo hindi ka kumbinsado sa giving. Hindi ko nakita yung listahan mo sa tithes. Nabubuhay ka sa tithes. Tama? Ibig sabihin mga kapatid, napakahalaga ito. Kung minsan yung iniiwasan natin na pinakamagandang turo na consider na karne, namilis natin yung best ng Diyos para sa atin. Kasi ang pinaka-the best na Kristiyano ay yung buhay na maayos, na hindi na siya sakit ng ulo, hindi na siya nakakapagbigay ng stress sa kanyang nanay kung siya anak, sa kanyang asawa kung siya asawa. Mabubuhay yung pamilya at magiging maayos. So therefore, pag maayos ang pamilya, welcome ang maraming pagpapala. Paliwanag yan sa 1 Peter. Pag-away kayo ng mag-asawa, may ilang pang blessing. Are you with me? Oh. Kaya, yun yung pinaka-the best. Nagkakapagpalaki kayo ng mga anak na talagang matitino at maayos. Paano ka magpapatino ng anak kung kayo mismong mag-asawa, hindi maayos? Kaya yung dapat inuukil-kil nyo sa mga taong sumisita sa inyo na nahahapunan kayo sa church. Bakit kayo ganyan sa church? Alam nyo, more than what you can learn from Siglar dito sa church na ito. Ang dami may mga pinag-aralan, pero tingnan mo yung buhay na magkasawa nila. Wala. Mga anak, wala. Are you listening? Bakit hindi mo na makikita yung distrate? Kaya maraming self-righteous eh. But at the end of the day, kahit na anong self-righteous na, impirno pa rin ang punta nila. Kahit anong accumulation nila, may iwanan pa rin yan, kapatid. At kung ang magmamana ay wala sa lugar kung ginaturuan ng salita ng Diyos, wala lahat yung pinaghirapan mo, kapatid. Sino nagtuturo ho niyan? Church. Amen? From every relationship, the way you relate with other people, the way you work, lahat.
sakop mo, sakop yan. Kaya sabi ng Bible, in all thy ways, acknowledge Him. Hindi lamang tapos dito sa church. Kahit sa trabaho mo, kahit sa pag-aaral mo, kahit sa relasyon mo, ways mo yan eh. Avenues of life yan. Hindi natin pwedeng iwanan yung pagka-Kristiyano natin. Whatsoever thy hand minded to do it for the glory of God. Are you listening? Yes. Okay ba kayo yan, mga kapatid? Sabihin nyo, hindi naman kami tinitingnan ni Pastor. Kaya... Ang bibilis maglaro nito mga to eh. Sanay manghuli ng tukling eh. Palilit, pero mag-basketball. Ilan pa naman? Dalang tiyaga. Mga bata na yan, tiyaga yan. Mayroon lang may iwan na dalawa, tatlo yan. Blessing na ho yan. Ano bang halaga ng kaluluwa? Although magkakaroon ng elimination process dyan. Pero pag may naiwan na dalawa, tatlo yan. Malaking accomplishment yan, sir. Amen? Oo. Kaya, the principle na dapat na natin maunawaan ngayon, go the extra mile in finances. We live in a very selfish and self-centered world. The question is sometimes, what's in it for me? Ano bang mapapakinabangan ko sa church na yan? Sa totoo lang, malaki ng pakinabang mo. Pwede mo bang bayaran yung kaligtasan mo? Kaya nga biyaya yan eh. You do not deserve and yet it's in you. Kasi ang gumawa niyan para sa iyo si Kristo. At hindi pwedeng tumbasan niya ng kayamanan. Pagsamahin mo pa yung mga multi-millionaire at billionaire ng Pilipinas, kagaya ni Henry C. Hindi niya naisama yung kanyang SM. Diba? Si Lucio Tan, na kamag-anak ni S.A. Tan. Samahin mo, Go Kung We, Manny Villar. Ano sabi ng Bible? What shall it profit a man if he shall gain the whole world, but one day he will lose his own soul? Kung paano ipinanganak yan na walang dala, mamamatay din yan na walang dala. At kung hindi yan ligtas, mag-i-exist yung kanyang buhay ng walang hanggan doon sa apoy na hindi namamatay, uod na hindi namamatay. At doon siya magduro sa araw at gabi, magpakailan at kailan pa man. Who says that we are poor? We are God's children. Wala ka mang ginto ngayon? Salamat ka kung mayroon kang ginto. Amen? Oh, mayroon kang silver? Oh. Pero pati sa totoo lang, tatapakan lang natin yan sa langit. Positionally, we are already rich. Ayusin mo lang yung buhay mo in terms of Christian living and Christian giving, your potential to be blessed by God. Because when Jesus came, He do not only came to give us life, but life more abundantly. Di niyo ba alam yun? Na ang isang sekreto ng pagpapala ng Panginoon, sumunod ka sa kagustuhan niya. Di ba? Lalo mo sa area na ito. Oh. You see? Ikaw, tatay, bibigyan mo ba yung anak mo kung sasabihin niya, ibibili ko ng sigarilyo, ibibili ko ng alak, ibibili ko ng pang-droga? You will not give. Kaya lang, dahil mayroon tayong free will, hindi ka pwedeng pilitin ng Diyos. You have to decide for your own. Tama? But, be ready for the consequence. Because God is not man. Kaya nga sabi ng Bible, remember now thy Creator in the days of thy youth. Because the best to make a right decision is the present time. Hindi dapat binibinbin yun. Dapat ngayon. Kasi hindi mo namamalayan, lumipas ng 10 taon, hindi ka gumawa ng tamang desisyon, nagre-rape ka na ng pangit na buto na itinanim mo. Tama? Kasi alam niyo yung mga nangyayari ngayon. Sa totoo lang, sabi ko kay Brother Leo Ben kagabi, nag-uusap kami. Kali ako ng Bible study. Eh, alam mo na, umaani na rin ako sa itinanim ko. At doon sa mga itinanim ko, marami na rin nakikiani. As I said,
Sa 5 taon, ng bawat misyonaryo natin, umaani sila sa ating faith promise. Magkano yun? 300,000. From the church lang ko yun, maliban doon sa mga taong nilapitan ko, na sinuportahan natin ng church na hindi ako matanggihan. Kung mayroon akong 10 malapitan, tulungan nyo naman yung missionary namin kahit tigpa 500 lang. Maximum of 2 years. Magkano yun? Diba? Kaya kung sasabihin yung wala akong karapatan kumain doon sa itinanim ko, eh kung yung iba nga nakikiani doon sa itinanim natin. And that's one thing that I appreciate, that we are taught by Brother Ibert of building an indigenous church. Bloom where thou hast planted. Dig your own well. Develop your own well. And draw water from your own well. And drink water from your own well. That's a good principle. Diba kayo mga young people? Para hindi magkawintang-wintang yung marriage life ng pagdating ng panahon, build yourself. I-prepare mo yung sarili mo. Huwag kang manliligaw kung ikaw mismo hindi mo pa kayang pakainin yung sarili mo. Para lamang matustusan mo yung mga paglalaro mo ng mga gaming mo dyan, mangungupit ka dahil hindi ka naman marunong magtrabaho, mahiya ka naman. Diba? Ikaw naman babae, magpapaligaw ka sa pogi, tamad naman. Ang katwiran, di bali ng tamad, wag lang pagod. Sabihin pag-ibig na wagas yan, wala nang pambili ng bigas. Isang araw, magbubuntis ka, wala nang pambili ng gatas. Ngaw-ngawan lang kayo ng ngaw-ngawan. Sasama yung mga biyanan kasi nakatira kayo dyan. Ba't naman hindi kayo titira dyan? Hindi ka lang kayo mga pahanang bahay. Pag sinabi natin indigenous, you become self-supporting. When you are self-supporting, you become self-governing. Walang magkikialam. Amen? Walang magkikialam. Self-governing kayo eh. Bakit? Self-supporting kayo eh. So therefore, you can self-propagate. Amen? Ganun po yun. Ganun din po ang church natin. Kaya hindi natin mini-measure kung mag-average na tayo mula 2 weeks ago ng more than 100 and almost 200. Pag pinagsama ko yun, nag-average na tayo ng 200. Hindi natin mini-measure yan sa number ho natin dito. Sa 4 corners. Pero yung kakayanan natin mag-propagate even sa bayan o probinsya ng Isabela. Gawain natin sa lugar ng probinsya ng Samar. Even sa Sambales. Hindi basta-basta mag-send out ng missionary mga kapatid. Pero yun yung mandato ng Panginoon eh. Go ye into all the world. And we cannot do that without this. Amen? Huwag kayo na pinod yan. Kasi alam nyo, ang gobyerno natin nagpapangsutin through tax. Tama? Yan yung iniisip lang. Iba, barat, ang dami. Kaya nasabi ng BIR, demand the receipt. Kasi yung receipt na yun, automatic, ilalagay na kung magkano yung sa gobyerno doon. Yun yung pinagpapasweldo ng teacher. Pambabayad pag nag-retire siya. Ng lansam. Ano pa? Ng kanyang tatanggapin buwan-buwan hanggang mamatay. Hindi naman tayo na-open. Pag kumain tayo sa McDonald's, sabi natin dun sa cashier, bakit? Binayaran ko lang ganito. Pagkain, bakit may sobra-sobra? Kailangan mo yun kasi kailangan ng pagpagawa ng kalsada eh, ng market. Maliban doon sa pangpasweldo ng mga tao. Ganun din. God has His way to build His church and His kingdom. Amen? That's the very reason mayroon tayong tinatawag na offering. And we do not come to the church just only to be blessed. We come to the church as an appreciation for God's protection throughout the week. Amen? Through giving us the wisdom. Diba? Kasi alam mo, pag wala kang wisdom sa ginagawa mo, maraming pwedeng mangyari.
Sino nagbibigay niyan? Diyos. Nagbibigay ng lakas, ng kakayanan para kayo makapagtrabaho. So, pag pinagpala ka niya as a result ng kasipagan mo, pagprotekta ng Panginoon sa iyo, you come to the church and you will say, Lord, thank you. I'm here just to express my thanks and praise to you for being good to me. Not only for being good, you're great in my life. Oh. So, okay lang mo yan kung yan ang motibo ng ilang mga kabataan ngayon kasi talagang sarat sila sa buhay. Atin sila, makakakain sila ng libre gabi-gabi. Bless naman tayo, marami naman tayo mga membrong nagpapakain. Amen? Nag-anniversary mag-asawa, silang nagpakain. Congratulations, brad, no? Praise the Lord. Si Brenda Lee, nagpakain din. Dami niyang pinagbibintaan sa sis nila. O gusto niya rin maging blessing. Marami tayong mga membro dyan. Basta kinalapit sila ni Sister Rona. O bigay naman kayo. Limandaan. Pag pinagtudugtong-dugtong yun. Di may mga kumakain. Natutuwa. O, sabihin na natin maaaring sa umpisa yan ang motibo nila. Pero pag yan ay natutunan ng nila magsumunod sa kalooban ng Panginoon dahil nakapakinig sila. They will be blessed by the Lord. Sila na isang araw magbikwento na ko. Maalala namin yung church na yan. Talagang may mga time na lumilipang kami. Pero pag umating kami dyan, sinusundo pa kami. Station. Eh, pagsundo ba? Ang pagsundo ba, libre ho yan. Gasolina natin ho yan, mga kapatid. Kaya lagi kong sinasabi sa mga driver, Brother Jomar, ingatan yan, pag may nalaglag yan, sagutin natin yan. O, tingnan nyo si Brother Joseph, nakapanggalang. O, pina-CT scan natin. Ay, CT scan pala yung scan. Magkano? 6,200. Pinatukan pa siya ng ulo. Pero naging daan yun para mapuntahan yung bahay, nasa yung pamilya. Ni Brother Joseph, buti hindi sumamang loob. O, di ba? O, tingnan niyo yun. Eh, sabi ko, perang gumagalaw ho dyan eh. Papakainin mo dito, maaaring iba na dismay, bakit walang pagkain ngayong gabi? Okay lang yan. Amen? Baka susunod mayroong blessing. O. Sooner or later, sabi lang, kahit wala ng pagkain, ang ganda nung napag-aralan ko, napakinggan ko. Uwi ako sa nanay ko, hindi na ako magiging bastos, hindi na ako palasagot, ayusin ko na mag-aral. Amen? Kikita mo isang araw, mamaya nag-abroad na yan, mabalita mo, nasa Canada na pala. Nanonood na pala ng live stream. Pastor, isa ako sa natuluan sa Kaibigan. Isa ako sa natuluan sa Legazpi. Amen? Pastor, project natin dyan. Wala na ako noon. Iba ng pastor. Diba? Magkuikwento na ho yan. Ba't ko alam yan? May mga nagkuikwento na sa akin eh. May mga nagtatrabaho sa munisipyo ngayon, sabi niya, Pastor, malagit na. Una. Pastor, kahit ko suplit, mamimiss ko talaga dyan. Suplit ka na, kunot ka niya na. Oh. Amarillo ang apelido niya, Tigagno. Ha? Anong apelido na? Hieronimo pala. Hieronimo, hindi Amarillo. Ibig sabihin mga kapatid, pag yan ay talagang buto na maayos, na itanim, kung hindi mo yan good ground, nakakapanghinayang sasabihin ng Panginoon na mapunta sa wala yung aking salita. So kung minsan, ginagamit niya pati si Satanas para tuktukan yung ibon na yon, tuktukan yung buto. E siyempre yung buto natudumigin. Di ba? Dudumi yan sa isang silong ng puno. O mamaya, tumutubo na yung aratilis. May nagtanim ba na yung aratilis na yan? Wala. Pero umipot yung ibon dyan. Kaya mayroong aratilis na pinipitasan ngayon si Caleb. Paborito niya yan eh. Eh, magtataka ka bakit may bayabas yan? Ganon din yung salita ng Diyos eh. Dapat ikaw ang nagbubunga. Bakit hindi ka nagbubunga? Matigas yung puso mo. Ipararo mo yan. Amen? Patubigan mo ng salita ng Diyos. Amen? Hindi para lamang matanggal yung uhaw mo. Palinisan ka. Palambutin yung puso mo. Para yung buto pag tumubo. Tapos habang tumutubo yan, tanggalan mo ng mga tinik. Tanggalan mo ng mga bato. Tapos yung bato na yon, display mo na dyan. Amen? Tapos good ground.
May problema ba sa salita ng Diyos? Wala! Kahit sino pang gamitin yan, walang problema ang salita ng Diyos. Ang problema, puso. Sometimes the heart of the problem is the heart of men. When you come, hindi prepare yung puso mo. Puro makikita mo negative. Are you listening? Ha? Kapatid? Kaya, mga minamahal, gusto maintindihan niyo yun. Na as we go on, maintindihan mo, sa ngayon, salamat na may mga nag-invest ang nauna at patuloy na nag-invest. Hindi sila nanghihinawa. Amen? May mga nagpapakain dyan sa ating mga outreaches. Sakripisyo din ho yun, mga kapatid. Pero isang kaluluwang maligtas ho dyan. Nakakatuwa. Amen? We need to understand that philosophy is totally anti-Christ when you always say, what's in it for me? You know, giving is an expression of our love. As the Lord says, God so loved the world. It ends there? No. That He gave His only begotten Son. Amen? Because of God's love, the Father, when His Son cried in the cross of Calvary, Father, Father, why have you forsaken me? Why not? That's our mission. Nag-usap na tayo dyan para si Ardi, para si Jomer, para si Danny, para si Ray, para si Melchor. Masin. Amen. Yun yung dahilan. Nagtiwala tayo. Whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Amen? Eh mga batid ko, you can give without loving, but you cannot love without giving. Pag nagmamahal ka, talagang bibili ka ng bulaklak. Pinakamurang bulaklak, at talagang magandang bulaklak, bulaklak ng kalabasa. Kasi pag binigay mo yan, uy, ganda! O, pag umalis siya, pwede mong igulay. Amen? Pag mataas naman ang dugo niya, pakainin mo ng bulaklak ng katuray. Amen? Yan yung bulaklak na marunong kuminta. O, yung bulaklak ng katuray. Kasi sabi ng kanta ng Ilocano, kita umanjay katuday, kaslala nga agkiday kiniday, umisem ken kumita, matayo kun... Alam na yan ni Nanay Mercy. Mga kanta ng mga harana ng unang panahon. Kasama yung banatiran, tadudod mo. Kaya maliwanag na buwan kung naranyag ang bulan. Kanta ng mga Ilocano. Amen? Oh, hindi pwede na manliligaw ka eh. Diba? Ikaw pang magiging merienda. Makikitulog ka pa doon. Diba? Ikaw pang papakainin. Magsibak ka. Magigib ka ng tubig. Amen? Suyuin mo yung magulang. Magdala ka ng regalo. Amen? Oh. Kapatid. That's an expression. You can give without loving. Yung mga nagbibigay lang para makapasagot. Nang babawi. Pag binasted, chichokolate! Tublirong pa yay. Alam si Puso Negro, naitakinan eh. Ang nagbibigay, kinakalimutan na yan. Kasi napasaya mo siya eh. Amen? At talagang tunay kang umibig, talagang hindi kanya kursunada, ayusin mo pa rin yung buhay mo. Para pagdating ng panahon, nagkita kayo, kumusta ka na? Ito, ayos na buhay ko. Ikaw, sayang, hindi ko nakatuluyan ko. Yung nakatuluyan ko, pugi nga, pero nag-uupak naman. Eh, may black eye na naman ako. Irresponsible. Oh. Eh, kung inayos mo yung buhay mo, di ba? Ganun lang ako yan eh. Kaya na mahal, makikita ho natin. Yung bagay na ito, napakahalaga. Right? And I'm not
not just talking about pagka may mga bagay na may pangangailangan. May mga nagbibigay out of necessity. But you know, God loves a cheerful giver. Amen? Giving is an expression of our love. Someone has said, you can give without loving, but you cannot love without giving. Okay? At kumisan, pagka ang ginawa mo ay wala kang iniisip na kapalit, ba yun talaga matindi? Di ba? Mamahalin mo, hindi nakapasa sa standard mo, pero minahal mo pa rin. Kaya kami mag-asawa, akong nag-ahabol kay Mrs. eh. Hindi siya mag-ahabol sa akin. Bakit? Ang ganda niya eh. Ang puti niya. Ang talino niya. Eh sino ba naman ako na mamahalin niya? Amen. Di ba? Kaya pag yan ay nagpapalang lumayas, talagang masamang loob ko eh. Tinatanong ko kung saan siya pupunta. Tapos habang nagliligpit siya, nagliligpit din ako. O ba't ka nagliligpit? Sabi niya, kasama ako sa iyo. O hindi naalis. Yan. Kaya kanina binibiro ko si Marlon eh. Alam mo Brad, nakakatuwa pag nandito ka. Kahit paano yung boses ni Mrs. ko nagtutuntaw. Pero pag dalawa lang kami, sanay na siya eh. Sabi ko, nakaka-open ka. Ma-open ka pa ba naman? Lagi mo na akong kasama. Sabi niya sa akin. Yan, sanayan na. Eh pero kung ang kapera mo, marami pang magkakagusto sa akin, kaya ko, kahit wala ka. Pero kung dapat tayo naghahabol kay Kristo eh. Ba't siya bang naghahanap ng pag-ibig sa atin? Hello? Hindi nga tayo kaibig-ibig eh. Sabi ng Bible, sa Romans chapter 5 verse 8, in that while we were yet sinners. Kaya ang pag-ibig ng iba, Brother Ruben, nagbabago eh. Pag mo ako mahal, kasi sexy ka. Pag lumipas ang panahon, hindi na sexy, siksik na. Wala na. Di ba? Pag umibig ka lang dahil inattract mong tao dahil naka-short ka, kinis ng legs mo, ipang nagkakurikong yan, wala na. Hindi ka na makapag-short, puro kurikong ka na eh. Di ba? Pag in-attract mo lang ang lalaki dahil dun sa kasiksyan mo, kagandahan mo, eh pag nagbago na yung kagandahan mo, wala na. Kaya sabi namin, yung mga mahalaga, itinatago ho yan. Yung ginto, wala ho yan, hindi nakaladlad ho yan sa mukha mo. Inuhukay po yan, yung mga diamante, itinatago ho yan. Pagka mahalaga yan, di ba? Kayo nung babae kayo, nung nag-teenager kayo, pag nagwawalis kayo, nag-umpisa na kayo magtakip ng dibdib. Mahaba ng palda, oh, di ba? Eh kung nagmaikli ka ng palda, gusto mo pang lumabas yung dibdib mo, paano ka na magtatakip ng kan mo? Paano ka na makakapagwalis? Tinakpan mo ang dibdib mo, kita naman yung puwet mo. Di ba? Paano ka magwawalis? Ganyan. Tinatakpan yan. Kasi pag nakita yan ng lalaki, oh yan, lumalabas yan. Mabalik. Yung mga mahalaga, dapat nasa kaibuturan ng katago yan. Wag yan inilaladlad. Diba? Mga pantalan ng mga babae ngayon, pati lalaki, para mga nadapa. Warak-warak. Diba? Dati tinatahin namin yan. Ngayon, sinasadya ko inawarak eh. Kasi ang katwiran, meron namang ipapakita eh. Kung di ipakita mo lahat, hanggang ma-rape ka, una sa utak. Di ba? Alam niyo, mahalawang imagination ng lalaki. Sabi, I can break your virginity to the power of imagination. You protect yourself. Develop a godly character. Na magugustuhan ka, kagaya ni Jemima, dahil ito, nagtitinda ng relyeno. Amen? Masipag. Amen? Hindi lang niya marunong kumain ng relyeno. Kagaya ni Chloe, gumagawa ng palitaw. Amen? Mga kabataan na yun, walang ginawa kundi magkutkot ng mga kuko, magbilang ng mga kilay. Panayan ng himas sa buhok. Puro pa purme. Hindi ako marunong magprito ng itlog.
Marunong pang umangal, itlog na naman. Eh kung akong nanay mo, tataplak ko yung itlog sa mukha mo eh. Di ba? Oh. Kapatid, kaya nagbabago. Pero pag yung inward ang pinili mo, hindi magbabago yun. Lalo na kung yan ay na-develop through the Word of God. Kaya mayroong virtuous woman sa Bible. Tayo, unconditionally minahal ng Panginoon. Pero dahil sa pagmamahal niya, nabago tayo, naging maayos tayo. Kasi true love will change a person. Amen? Magbabago lang. Igaganti mo ba doon sa nag-ibig sa'yo na hindi ka kaibig-ibig? Ganyan pa rin. Napakakapal naman ang mukha mo. Di ba? Balat ko nga sa dami ng manliligaw ni Mrs. Bunyog, may mga nag-iipit pa ng mga sulat sa kanya. Nahiyang ligawan siya dahil alam nilang babastin kasi politik yan eh. Walang makapurma. Oh, doon lang pala siya makakahanap sa seminary. Amen. Diba? Na makapalang mukha. Wapo mata. Diba? Hindi pa ako sinasagot niya. Ang tawag ko na sa kanya, Mama. Ma! Tawag sa kanya. Ba't mo ko tinatawag na Mama? Di ba pangalan mo Gemma? Mas maganda yun. Hindi Gem. Oh. Kundi Ma. Amen? Para-paraan din yan eh. Pero tinanong niya ako, ba't ko siya nagustuhan? Ay, ba't niya ako nagustuhan? Sabi niya, masipag ka eh. Amen. Gigising ako ng alas 4, lilinisan ko na yung buong seminary. Bawat upuan, prepare ko doon. Sa ano, plus ko dito. 37, kinuayusan. First year pa lang yun. Iba pa yung upuan ng second year, iba pa yung upuan ng third year. Bunot ka. While others are living by faith, we are living by faith. Magbunot ay di biro, di ba? Sa sobrang kinis, natatapas yung keyboard doon sa tinatapakan niya. Oh. Eh, alam niyo bakit? Yun, hanggang na yun. Dapat magpapahinga na pero tira pa rin. Bakit? May kilang buhay. Hanggat kaya pa, tira, fight. Amen? Kasi darating din pa naman talagang, kayo na. Amen. Hindi ko na nga maalala yung mga pangalan ng mga membro eh. Di ba? Oh. At least, Ronan, Robert, Tintin, ay mamaya niya tinagan mo. Baka gumura pa yung tao. Nalipatan ng ni Pastor, makapagmura. April, oh. Anong pangalan mo na? Chloe, Label, Nanay Mercy. Kaya pag nag-pray-pray pa rin ako, binagit ko yung pamilya mo, Brother Jumar, Lord, tulungan niyo si Pa, kahit pang-tinig, mag-aaral na mabuti. Amen? Maging engineer siya. Kaya binabanggit ko isa-isa yan. Oh. Asawa niya, ang anak niya. Oh. Kung binanggit ko Espero, unahin ko si Brother Ray. Lord, senior citizen na yan, may sakit pa sa puso. Oh. Ingatan niyo, Lord. Magkasakit yun. Lalo, mamatay sa COVID. Si Tersusa, di ba? Babanggitin mo si Brother Chris, no? Sana, nagustuhan niya na yung church. Amen. Napapitit. Para mga habol, makakita pa ni Brother Ray yung apo niya, kay Brother Chris, at saka kay... Amen? Di ba, Sister Susan, gusto mo magkapo? Yung preview ko si Oliver. Oliver, pupunta ka dito, kailangan niya mag-usap kayo ni Juan, ni Marcy. Usap sila, di ba? Kasi 1 meter pa lang, nagtubig na. Nung gagawin natin kay Pastor, kailangan 1.8 Pastor, kasi kinausap ko yung mga kasama kong engineer. O, pagka medyo matubig, kailangan ilalim pa. O, di ba? O, kaya anong gagawin natin? Pag maglilipas tayo ng trabaho, takbo naman ko kay Sinton. Anong pinakamura yung kwan dyan? Jeep-matic labang tubig. O, nabili ako ng 4-3. O, sige, mabilis na. Labas ng tubig eh. Okay na naman. Kaya itong kwan. Kaya, ipag-pray-pray mo isa-isa. Pag-pray mo si Brother John, di ba? Nag-testimony si Mrs. niya, makahabol pa, di ba? Kaya lang, kontra yung anak nilang babae, parang ayaw yata magkapatid. Si Athena, di ba? Babanggitin mo yung mga pangalan niyan, isa-isa. Kasi yun yung parang para hindi ka mag-ulyanin eh. Amen? Ang kinakalimutan ko lang yung nagkakautang. Amen?
Ibig sabihin mga kapatid, you have to pray. Kaya, makikita nyo, is an expression of our love. Okay? And though I bestow all my goods to feed the poor, and though I give my body to be burned and have not charity, it profited me nothing. But you cannot love without giving. John 3:16, God so loved the world. And that's the motivating factor of Paul why he chose to die for himself. Kaya sabi niya, I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me. And what? And gave himself for me. Yun yung kanyang motivating factor eh. Oh. Kaya talagang namatay siya para sa Panginoon. Bakit? Na-realize niya ang Panginoon ay namatay para sa kanya. Not just our love for others, but also our love for God. It is possible to give for the wrong reasons and in the wrong spirit. Kagandahan dito sa ating church, walang naglalagay. Oh, ito, sinabi ko naman na sa inyo, si Brother Raymond, mamumblema ako ng pampubong dito. Muntik ko nang lapitan si Estrella kasi yung asawa ni Estrella, si Sandra, best friend ni Mrs. yung kapatid niya na nagpapatikit sa akin ng tribal dyan sa Nasinto. Kaya natin mo yung si Tina. Nung tumatakbo yan si ng congressman, madalas sabi ni Sandra sa akin, Pastor, pag-pray mo nga, napunta kami sa bahay niya, pinag-pray namin. Eh, pwede din sa high siguro. Kaya sabi ni Brother Pastor, pagka pinapupungan yan, mapunta sa wala yung ating mga pinaghirapan. Kasi malilagay dyan sa bubong, donated by congressman. Hanggang bigla na lang nagtanong si Sir Robert, anong plano mo dyan? Sir, we have already this amount, kaya lang kulang eh. Kaya doon tayo unang nakapag-loan kay Sir Robert. Na nabayaran natin ng kulang-kulang isang taon, bagamat isang taon ng usapan. O, kaya nung dumubli ako pambili ng ating FB, nakautang tayo ulit. 3 beses na tayo nakahiram dyan eh. Yung huli kong utang, 250 personal utang. O yun yung pinagdagdag ko ngayon ng sasakyan. Pero mayroon pa rin tayo tinatago na panghugot, pambayad kung sakaling dumating siya. Kung uwi siya pa dito sa Pilipinas. E uwi naman siguro yun. At kahit dumuwi, kailangan bayaran. So, diba? Diba nakakatuwa na kahit paano eh. Kahit naku isang semento dyan, sabi ng isang kapatid, Pastor, papadiliver ko na ba yung iswan na kato? Sige ka, papadiliver ko. Oh, baka marami, bigla na lang may magpadiliver dyan ng semento. Oh, diba? At least, yung pera ko natin na nandyan, pang sundo, kung ano man, mabibili. Nakapag-order na tayo ng mga materialis, hindi ba maganda na habang tumatayo yan? Sabi ko, wow. Kahit paano kabahagi ako dyan. Yung mga basketballista, iseset mo yan. Sa susunod, pagbubuhos ng poste, di ba? Magluluto lang yung mga kababayan ng balatong. Oh. Di ba? Kung may mga gulay kayo siya, dalhin dito, iset natin yung panahon ng pagbubuhos. O di, mayroon makakain. At least naging part kayo. Hindi naman natin pwedeng gawin lahat. Di ba? Sa totoo lang mga kapatid, sabi ko nga ho, prinobide na ng Panginoon yung pangtapos po natin dyan. Yung kalahati, prinobide na. Prinobide na rin yung kalahati. Kaya lang yung iba, nasa pulsa nyo pa. Amen? Good news. Prinobide ng Panginoon yung 1.2. Ayan, tanongin nyo si Oliver. Abutin niya Pastor 1.2. Pero naluluha yung bata pag binabanggit kayo. Sabi niya, nakakatuwa Pastor, magiging kabahagyan. Meron siyang nagkaplano. Amen? So, to have a positive impact on the world around us and upon those whom we desire to minister, we need to go the extra mile in the areas of giving. But this I say, sabi ko sa 2 Corinthians 9:6-7, he which soweth sparingly shall reap also sparingly. And he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart. So let him give, not grudgingly or of necessity. For what? For God loveth a cheerful giver.
One who is a second miler in giving is one who sows bountifully. He is one who cheerfully gives from the heart. The result is that he will reap also bountifully. The reaping was in the lives of others impacted with the gospel for eternity. Kaya, mga kapatid, yun yung atin pong panalangin. And nakakatuwa na our church is a good example. Kaya kung minsan nagbibideo ako kasi dyan sa Mr. Pangasinan ngayon, ang parang nila, hinihikayat nila mga pastong magbungsan. Kasi yung nagtuturo sa kanila ngayon dito, galing din dito sa Eastern. Sabi niya, kung hindi sa pagbubonsay ko, hindi ako nakapagpatayo ng building. Kung hindi sa pagbubonsay ko, wala yung sasakyan na yan. Pero alam niyo, nung isang araw nandito, inayusan niyo yung mga bonsai ko. Sabi ko, Brad, huwag ka ma-open, magkaibigan tayo. Pero kung yan ang ituturo mo, you are teaching pastors in a wrong way. Sabi ko sa kanya. At least nung sa church na nabanggit ko yun. Kung yung pastor yun nabubuhay sa pagpuponsay, hindi nabubuhay doon sa pagpapastor. Balik. Amen? Ay, ang pastor, nabubuhay talaga sa authority. Kabahagi ka ba doon? Paano ka magiging kabahagi? Magbigay pa kayo ng kapare-parehas. Pag pinagpala ka ng 100, bigay mo 10 piso. Pag pinagpala yung isa ng 100,000, bigay niyo 10,000. Magkaiba ba yun? Hindi. Pareho lang. Amen? Practicein mo yun. Mahaba-haba po ito. I'm just trying to share to you because last Sunday I'll be preaching. Wala po ako sa last Sunday for the culmination of stewardship. Kasi nagre-reach mo si Pastor Kevin para matapos yung 3 story. Sabi niya, Papa, pag natapos yung 3 story, yun ang aming event center. We will name it to you. Dedicated to Reverend Richard W. Thank you. Ako. You don't need to do that. Hindi, Papa, sabi niya. At least naging pastor ka dyan. Bibigay mo sa akin at pagkakatiwala by January, so be. Amen? But, mga kapatid, ang church natin buhay na buhay. Magandang testimonyo. Amen? How the Lord is blessing us. And ikaw mismo matutunan mong patunayan ng Panginoon. Huwag mong pagdadamutan ng Diyos na nagpala sa'yo. Are you with me? Actually, hindi pa ho giving ho yan kung tutusin. Paano ka makakapagbigay ng bagay na galing sa Kanya. Kaya, as I will end, I will read this. Every faculty you have, your power of thinking or of moving your limbs from moment to moment is given you by God. If you devoted every moment of your whole life exclusively to His service, you could not give Him anything that was not, in a sense, His own already. Yan ang sabi ni C.S. Lewis sa kanyang libro ng Mere Christianity. Oh. Alam mo yan, David? Sino ba kami na makakapagbigay ng sa iyo na alam naman namin lahat galing sa iyo? Right? Pero pagka ganyan ng Kristiyano na hindi matamot sa nagbigay sa kanya, pagdadamutan ka ba ng Diyos? Hindi. Kaya, nasasabi ko sa sino mang mga kinukumpronta ko kahit minister, I love you. Pakita ko sa iyo yung giving. Kaya tingnan mo ang flow ng blessing ni Pastor. Pwede mo bang pigilan yun? You cannot. Amen? Ay, sa Tebalong daw, alam niyo, I've been pastor here for how many years? 11 years na, para pa yung pag-mission. Nag-start tayo dito 2003. 11 years na kayong church. Kasama mo pa yung 2020 na. Ibig sabihin mahaba-haba. Hindi ako nagtikta ng support ko sa kanila. Binibigyan ako ng 6,000 iman. Pero tingnan nyo, hindi ko hinanap yung Bible study, pinabasa ko sa iba. But every Bible study ko dun sa lugar na yun, nakakalibre ako ng church oil, bibigyan ka pa ng gulong. Tapos, every time na matapos ako mag-Bible study, magpapakain, lahat ng kanyang trabaho, tapos sabi niya, Pastor,
para sa inyo. Amen. Never stops. For almost 3 months now. 12,000 every month. 3,000 every week. Pag napos po ng Sabado, sabi niya, Pastor, Lunes tayo nag-Bible study. Pag nag-Bible study kami ng Lunes, wala na sa Sabado. Hindi, Pastor, pinunan lang natin yung walay. Eh sabi ko sa kanya, yung binibigay mo, Brad, itatabi ko 1,000. Magtatayts ako, itatabi ko 1,000 para pagpunta ko sa January, magkita mo kasama ka sa pagpapagawa ng video. Sabi ko sa kanya, tuwan-tuwa yung bata eh. Pwede ba magpigilan yung blessing ng Panginoon? Hindi. You cannot. Okay? Kaya huwag niyong iiwasan yung magandang pangangaral. Mamuhay kayo ng maayos, Christian. Matutunan niyo magtiwala sa Panginoon. Walang ibang mag-aani ng mga itinanim mo, kundi ka din. Salamat, may mga nagtatanim, nakikiani ka. Hindi ba maganda na ikaw din magtanim para matikman mo yung sariling bunga? May ibang pakiramdam mo. Tayo dito mayo, tayo din manalangin. Dakilang Diyos, sa oras na ito, salamat po sa pangangaral. Natapos na rin po namin ang second miler when it comes to these areas. At ngayon ang in-emphasize sa Panginoon ay yung tinatawag na finances. Now, Panginoon, magkaroon kami ng realization na sino ba kami. Wala naman kami may bibigay na hindi galing sa inyo. But, kung tinignan mo ang puso ng isang tao na appreciative siya, thankful siya, Lord, at natutuwa ka, walang pwedeng humadlang ng mga bagay na i-prepare mong the best para sa kanya. Salamat, Panginoon, na may mga kapatiran na they never weary in well-doing. They keep on sowing the good seed. And salamat na may mga nakikinabang, marami mga kaluluwa na liligtas, nakakapag-reach out to kami sa kabila ng pandemya. And my prayer, God, that you will continue to help. Lalo na po, Panginoon, na mayroon kaming ongoing na project. Isang napakagandang testimony ito ng inyong kapangyarihan, Panginoon. Na although mayroong recession, ay natututunan po namin magtiwala ng binubuhos mo ang mga pangangailangan ng inyong mga anak. Pagpalain niyo, Panginoon, ang maikling panyay. While every head bow, eyes closed, no one is looking around, I will not prolong the invitation. If you need to come, you say, Lord, thank you for reminding me what kind of life that I need to live. Oh. Lord, naparealize mo sa akin na beneficiary ako ng mga blessing mo. At na Panginoon, sa mga pagpapalang ito ay maging kabahagi ka. Ibabalik ko yung para sa inyo upang kung ano man ang mga hangarin pa ng aming iglesia, Panginoon, ay magkaroon ng katuparan. At masaya rin, Panginoon, na ako'y kasama. Is that your prayer? Come on. Just kneel down and pray. Kung puno na itong harapan, you can kneel down in your place. Maybe prayer of asking forgiveness. Maybe prayer of making a commitment. And maaari nang hinawa ka sa mabuting gawain. Hey, hindi ho dapat pinagsasawa ng mabuting gawain. There is always a right time. And when it's time, the Bible says God will make all things beautiful. Be not weary. Go! Tuloy lang. Salamat po, Diyos, sa mga salita mo. At pinagkakatiwala namin ang mga butong ito na siyang natanim sa puso po ng bawat isa. Nagsilbing paalala na Panginoon ay kayo ang siyang patuloy na magpala. Pinupuri ka namin as I dedicate all these members to God. Ay na po siyang patuloy na magpala at muna. Bless you po ang susunod naming gawain, Sunday School, as well mamayang hapon, Panginoon, for the memorial service, for the Dusa family, kapag kapanaw po ni Brother Ronnie, Panginoon. We can be an encouragement to the family, Panginoon, kay Sister Lydia at sa kanilang mga anak. Salamat po sa kabaitan niyo at katapatan niyo. Tinatas ka namin in Jesus' name, Christus we pray. All the people say, Amen and Amen. Huh?